Kampihin man ako at laitin ng buong mundo. Lahat ng pagsisikap gagawin ko upang magtagumpay sa buhay. Tagumpay na hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Sino ka? Kalma ka lang, ganda. Huwag kang sisigaw. At baril itong nakatutok sa ulo mo. Ha? Sino ka man? Bakit ka pumasok dito? Lumabas ka dito. Pag hindi, lagot ka sa daddy ko. Walang magagawa ang daddy mo para ipagtanggol ka. Nandun siya sa sala. Walang malay. Muntik ko na nga mapatay. Walang niyo ako. Oops! Di mo ako matatakasan. Iwan mo ako. Sabi ko sa'yo, umalma ka lang eh. Iwan mo ako. Kapag nagpilit ka pang tumakas, hindi lang kita sisigmuraan. Babaunan ko ng bala ang ulo mo! Ha? Wow! Wow! Anong wag? Oh, natalupan na nga kita eh. Lantad na lantad ng sexy mong katawan. Mas sexy ka pa sa artista. Ngayon na ako makakagasa ng kasing ganda mo. Huwag mo. Pagsasawaan kita. Sisimsimin ko ang kahuli-hulihan mong bango. Pagsasawaan ko ang pagkababae mo. Aling Norma. Oh, Pia! Akala ko kung sino nang kumatok, ikaw lang pala. Nariyan po ba si Mang Bert? Wala. Diyos ko! Bakit? Malamang totoo po sinabi sa akin ni Aling Cynthia. Kasama rin po ni Mang Bert sa mandado para magnakaw. Magnanakaw si Bert kasama si Dado? Opo, kaya wala siya dito sa inyo. Papasukin daw po nila ang bahay ng pamilya Crisostomo. Hindi magnanakaw ang asawa ko. Aling Norma. Pero sisiguraduhin ko yung sumbong mo. Aalamin ko kung totoong nanakawan ni na Bert at Dado ang pamilya Crisostomo. Huwag kang tatayo, Juan. Tutulungan ko lang po ang daddy ko. Maupo ka lang! Maupo lang kayo sa sopa ng mga kasama mo. Kapag kumilos kayo ng hindi maganda, madidisgrasya kayo. Papuputukan ko kayo. Saldi. Saka kayo. Mami, huwag po kayo mag-alala. Nawalan lang po ng malay si daddy nang paluin siya ng baril ni Mang Dado sa ulo. Kilala mo yung magnanakaw na namalo ng baril sa ulo ng daddy mo, Juan? Mami. Kilala mo sila, Juan, hindi ba? Kilala ka ng mga magnanakaw. Magkakakilala kayo. Malamang sa pinanggalingan mong squatter naggaling ang mga magnanakaw na yan. At kasapakat ka nila sa pagnanakaw dito. Kasabwat ka. Hindi, Kuya Joel. Nagkakamali ka. Hoy! Magnanakaw ng may sukrob na bonnet sa mukha. Kasabwat yung si Juan, hindi ba? Umamin kayo! Pare-pareho kayong mga taga-squatter! Mga magnanakaw! Tumahimik ka! Tumahimik ka, Miss Crisostomo! Para matahimik ka, papaluin ko rin ang baril ang ulo mo! Iniwan mo! Huwag yung sasaktan si Mami Mercy! Tinawag mong itay ang magnanakaw na ito, Juan. Kilala mo nga ang mga magnanakaw. Kasabuhat ka nga ng mga magnanakaw!
Kasabwat ka ng mga magnanakaw! Kasabwat ka! Hindi po, Mami. Hindi po ako sabot ng mga magnanakaw. Kilala ko lang po sila. Yung nagbabantay po sa atin, siya po si Itay Bert. Ang asawa po ng inay ko. Ang tatay-tatayan ko po. Hayop ka, Juan. Bakit mo ako binuko? Ha? Sa ng mga pulis, Mami. Pero wala pa rin malay sinasaldi, Joel. Hayop ka, Juan. Ikaw nagpahamak sa amin ni Dado. Sorry po, Itay. Pero hindi po kaya ng konsensya ko na hayaan na lang mapahamak si Mami Mercy at si Ate Natalie at ang lahat ng mga kasama ko rito sa bahay. Sorry po. Pagbabayaran mo ang pagkalaban mo sa amin, Dado. Pagbabayaran mo, hayop ka! Walang hiya ka, Juan! Walang hiya ka! Nakulong si Bert dahil sa kagagawan mo! Walang hiya ka. Wala kang utang na loob. 12 taon ka namin kinupkup at inalagaan ng Itay Bert mo. Dapat sana tumanaw ka sa amin ng utang na loob. Pero anong tong iginanti mo sa lahat ng hirap, pagod at gastos namin sa'yo? Tumigil kaya! Ipinahamak mo ang asawa ko! Ipinakulong mo siya! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Ano ba? Bakit tapos na lalaki yan? Walang hiya ka! Nailayo na sa'yo ng mga pulis ang inay mo. Ate Pia, galit na galit sa akin ang inay ko. Wala kang kasalanan, Juan. Hindi makukulong si Mang Bert at Mang Dado kung hindi sila nagtangkang magnakaw sa pamilya Crisostomo. Mali ang galit ng inay mo sa'yo at sisihin ka sa pagkakakulong ng kanyang asawa. Ate Pia, kahit gano'n ang inay ko at si Itay Bert, masakit sa loob na nagalit sila sa akin. Dahil sa kabila ng lahat, itinuturing ko pa rin silang mga magulang ko. At mahal na mahal ko pa rin sila. Kalma ka lang. Relax. Hindi lang tayo ang narito sa selda. Baka makainitan tayo ng ibang preso rito. Hindi mabubulilias ang plano natin, Dado. Hindi tayo matitimbog. Hindi tayo makukulong kung hindi umiksena si Juan. Napakalaki ng atraso sa atin ng anak-anakan mo. Hindi na tayo nakapagnakaw. Hindi ko pa nagalaw yung magandang kapatid niya sa ama. Kung hindi lang ako nawalan ng malay nang hampasin niya ako ng florera sa ulo, lalagyan ko siya ng gripo sa tagiliran. Ako man, kung hindi rin ako nawalan ng malay, nang paluin niya ako ng baril sa ulo, puputukan ko talaga siya. Mabaunan ko ng tingga ang kanyang ulo. Sa bigat ng kaso natin, malamang magtagal tayo rito sa loob. Pero makakalaya rin tayo, Bert. At paglaya natin, lagot sa atin si Juan. Oo. Gaganti tayo sa anak-anakan mo. Gugulpihin ko siya. Lulumpuhin ko. Lalaslasin ko ang kanyang lalamunan. Pupugutan ko siya ng ulo. Juan, salamat. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin ng daddy mo at sa Ate Natalie at Kuya Joel mo. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin, Mami. Tinulungan mo kami kahit malagay sa panganib ang buhay mo. Kahit 10 po ang buhay ko, paulit-ulit ko pong itataya para mailigtas kayo. Hindi lang po dahil marami kayong naitulong sa akin at malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi dahil hindi po kaya ng konsensya ko na mapahamak ang kapwa ko. Lalo na po kayo na pamilya ko. Napakabuti mo, Juan. Mami, sinusuklian ko lang po ang mga kabutihan niyo sa akin. Napakaganda ng iyong puso. Karapat dapat ka talagang tulungan. Dado. Oh, Norma, may lagnat si Bert kaya nakatulog. Oh. Gigisingin ko ba para malaman niya nandito ka? Wag na. Hayaan mo na lang siya makapagpahinga. Dadalaw na lang uli ako sa kanya sa ibang araw. Mahirap ang buhay namin ng asawa mo dito sa kulungan, Norma. Kapag nalitis sa mga kaso namin,
Malabang, ilipat na kami sa Bilibid. Lalong mahirap kung doon kami makukulong. Hindi kayo makukulong kung hindi dahil kayo, Juan. Talaga? Kapag nagkaroon ng riot sa kulungan at nadisgrasya kami ni Bert, kasalanan ng anak mo. Kasalanan ni Juan. Daddy. Juan, hindi ko makakalimutan ang ginawa mong kabayanihan. Itinaya mo ang sarili mong buhay sa pagliligtas sa amin ng pamilya ko. Kung hindi sa tulong mo, baka napahamak na kami. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Maliit na bagay lang po ang nagawa ko. Kumpara po sa pagtanggap niyo sa akin bilang anak at sa pagkukup niyo sa akin. Napakalaking bagay para sa akin ang nagawa mo. At tutumbasan ko ang kabayanihan mo. Daddy, hindi ko po pinababayaran ng nagawa ko. Pag-aaralin kita, Juan. Kahit anong kurso ang gusto mo, pagtatapusin kita. Salamat po, Daddy. Maraming salamat po. At ipaayos kong lahat ng kailangang dokumento para makilala ka bilang anak ko. Para makilala ka bilang si Juan Crisostomo. Timo, anong balita? Gaya ng dati, Joel. Naka-ready na ang order mo. Ito ang sambong ko sa damo. Maasahan ka talagang tulak. Sa 4 na taon na pagiging suki mo ako, ni minsan hindi ka sumablay. Alam ko namang hindi ka mabubuhay nang walang marijuana. Oh, ito para sa'yo. Ba, sobra to ah. Bakit? Minsan ba binayaran kita ng kulang? Thank you, Joel. Walang araw na hindi ka paldo. Paano hindi ako magiging paldo? Kumpleto ko sa allowance kahit hindi ako pumapasok sa eskwela. Hindi ka pumapasok sa eskwela? Matagal na. Paniwalang-paniwala ang Ermat at Erpat ko na nag-aaral ako. Ang hindi nila alam, mahigit 4 na taon na ako nagbubulakbol. At nagpapagawa na ako ng taon-taong peking card sa recto. Joel? Oh, bakit ka natigilan? Kala ko ba walang pakialaman dito sa squatter? At okay lang yung lantarang magbentahan dito ng damot kahit anong bawal? Ay, wala talagang pakilamanan dito. Pero si Pia, napadaan sa likuran natin. Si Pia? Oo. Yung kaibigan ni Juan? Eh, oo, narinig yata tayo eh. Baka makarating sa Ermat at Erpat mo na nagbibisyo ka at hindi nag-aaral. Patay ka! Juan, maniwala ka. Ate Pia, naniniwala ako sa'yo. Sabi mo hindi ka makapaniwala. Ang hindi ako makapaniwala na hindi nag-aaral ang Kuya Joel ko. Sa bibig mismo niya nang galing na matagal na siyang nagbibisyo at hindi pumapasok sa eskwela. Matagal na pala niyang niloloko ang mga magulang namin. Oo. Hindi gaya mo na magtatapos ka pa lang sa high school pero nag-apply ka na sa university na papasukan mo sa kolehiyo para makapag-aral ka ng medisina. Pre-medicine pa lang ang pag-aaralan ko, Ate Pia. Oo nga. Pero malamang makatapos ka ng pag-aaral dahil pursigido ka maging doktor. Pero yung kapatid mo sa ama... Naaawa ko kay Kuya Joel. Bakit ka naaawa sa Kuya Joel mong Juan? Mami? Juan? Ate Pia, salamat sa pagtawag. Saka na lang tayo mag-usap uli. Okay. Bye. Ay, naku, Pia. Pakialamera ka rin? Aling Cynthia? Eh, bakit ka makikialam magbisyo man? At di mag-aaral lang yung ibang tao? Hindi po ibang tao kay Juan ang kapatid niya sa ama. Kaya itinawag ko sa kanyang nalaman ko sa Kuya Joel niya. Nagmamalasakit lang po ako bilang kaibigan ni Juan. Bahala ka. Ang sinasabi ko lang, pag nagkagulo ang ibang tao, eh baka madamay ka. Hindi, Juan.
Hindi ka madadamay sa problema ng Kuya Joel mo. Huwag ka mag-alala. Hindi niya malalaman na ikaw ang nagpaalam sa akin ng kalokohan niya. Mami... Hindi ko akalain na magagawa niya ang ganun. Paniwalang-paniwala kami ng daddy niya na nag-aaral siyang mabuti. Asang-asa kami na pumapasok siya sa eskwela. Pero matagal na pala siya lulong sa masamang bisyo at hindi na nag-aaral. Alam ko po na mabibigla kayo, Mami, na masasaktan po ang inyong kalooban. Pero dapat po ninyong malaman ng totoo para maituwid po ang maling ginagawa ni Kuya Joel. Oo, naiintindihan kita, anak. Kapakanan at kabutihan din po ni Kuya Joel ang inaalala ko. Kaya nagsumbong po ako sa inyo. Kapag inilihim ko po sa inyo ang kalokohan niya, parang nakikisa na rin po ako sa kamalian niya. At baka hindi po ako patahimikin ng konsensya ko kapag pinabayaan ko pong masira lang ang buhay niya. Tama lang yung nagtapat ka sa akin, Juan. Dapat lang maituwid ang kamalian ng Kuya Joel mo bago maging huli na ang lahat. Walang yakap! Daddy! Napakaganda ng pangarap ko para sa'yo, Joel! Napakataas! At asang-asa ako na sinusunod mo lahat ng bili ko sa'yo. Dahil pinaasa mo ko. Pinapaniwala mo kami ng mami mo na nag-aaral kang mabuti. Binusog kita sa pangaral, sa mga material na bagay. Pero saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Bakit niloko mo kami ng mami mo? Bakit? Bakit ka nagpakalulong sa masamang bisyo? Bakit sinira mo ang pag-aaral mo? Bakit? Kasalanan niyo! Bakit akong sinisihin mo? Pilit yung isinaksak sa utak ko na mag-aaral ako ng kursong gusto niyo! Kapag tumututol ako, nagagalit kayo! Gusto niyo lahat ng salita niyo masunod sa bahay na to! Kahit sinabi ko na sa inyo na pangarap ko maging piloto, ipinilit niyo pa rin ang gusto niyo! Pinapag-aaral niyo pa rin ako sa universidad at sa kursong gusto rin niyo! Masisisi niyo ba ako magloko sa pag-aaral ko? Masisisi niyo ba ako? Joel! Sinubukan kong sundin kayo kahit lamang sa loob ko. Sinikap kong matuto ng medisina. Pero kahit anong pagsisikap ang gawin ko, ayaw pumasok sa utak ko ang panggagamot, ang pagdodoktor. Parang puputok ang dibdib ko. Parang sasabog ang utak ko. Kaya nalulung ako sa masamang bisyo. Kaya uminto ako sa pag-aaral. Dahil kung hindi ko gagawin ang mga yun, malamang masiraan ako ng ulo! Oh! Joel! Joel, wag mo akong palikuran! Kinakausap pa kita! Joel! Joel! Juan! Ipinahamak mo ako! Kuya Joel? Ikaw ang nagsumbong kina mami at daddy na nagbibisyo ako! Na nagpapabaya ako sa aking pag-aaral! Ikaw! Mapapatay kitang hayop! Kuya Joel, aminin ko! Ako nga nagpaalam kay mami na nagbibisyo ka at hindi ka nag-aaral. Pero hindi para ipahamak ka. Ayoko lang masira ang buhay mo at kinabukasan. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo! Hindi ko kailangan! Kuya Joel, hindi ako lalaban sa'yo. Kahit saktan mo ako hanggang gusto mo. Kahit patayin mo ako. Hindi kita papatulan. Dahil ginagalang pa rin kita bilang nakatatanda akong kapatid. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi kita itinutuloy na kapatid! Kuya Joel! Matuwa ka, Juan! Magsaya ka! Magdiwang ka! Dahil pinahamak mo ako! Nasira ang papel ko kina mami at daddy! Pero may araw rin na makakaganti ako sa'yo! Sisirain din kita! Aray ko! Aray!
Aalis ka? Oo, Ate Natalie. Bakit? Basang-basa ng papel ko kina Mami at Daddy. Wala na akong mukhang maiharap sa kanila. Wala na akong puwang sa bahay na to. Pwede ka namang magbago. Sumunod ka sa gusto ni Mami at Daddy. Hindi na. Desidido na ako maglayas. Joel? Kasalanan nito ni Juan. Kaya isang araw, reresbakan ko siya. Pagsisisihan ng bastardong yon na ipinahamak niya ako. Pagsisisihan niya! Saldi, umuwi ka agad. Ano, Mercy? Naglayas si Joel? Oo. Yun ang tiniyak sa akin ni Natalie na makaalis ang kapatid niya. Kaya tinawagan agad kita. Hindi ako makakauwi agad. Dahil may naka-schedule kaming meeting dito sa opisina. Pero tatawagan ko si Joel. Ginawa ko agad yan na magsumbong sa akin si Natalie. Dahil hindi pa natatagal na nakakaalis ang kapatid niya. Pero hindi ko na makontak ang cellphone ni Joel. Huwag kang mapahala. Baka kung saan magpunta ang anak mo. Hindi, uuwi rin siya. Baka may masamang mangyari sa kanya. Juan! Ate Pia, Saan ka galing? kinain mo. Nag-away na naman kayo? Hindi. Oh, ang alam kong galit siya sa'yo ah. Humingi na ako ng dispensa sa kanya nung huling away namin. Kahit inambahan niya ako ng suntok, nagpakumbaba pa rin ako sa kanya. Kaya kumalma na siya. Bakit kasi lumapit ka pa sa kanya? Kailangan eh. Naglayas kasi si Kuya Joel. Ha? Naglayas ang kapatid mo sa ama? Oo. At alam ko katropa niya si Imo. Ah, kaya nagbaka sakali kang alam ni Imo kung nasaan ang kapatid mo. Tama ka. Pero hindi raw niya alam. Ilang araw na raw silang hindi nagkikita. At hindi na raw niya makontak ang cellphone ni Kuya Joel ko. Nagsasabi naman kaya sa'yo ng totoo yung Imo na yun? Hindi ako sigurado. Kaya naghahanap pa rin ako kay Kuya Joel. O sige, maghahanap na rin ako sa kapatid mo sa ama. Salamat, Ate Pia. Kapag nakita ko siya, ipapaalam ko kaagad sa'yo. Kaya sige na, umuwi ka na. Baka gabihin ka pa rito, mahirap na. Alam mo naman maraming adik sa lugar na to. Nakapag napagtripan ka, wala nang sinisino. Baka mamaya makursunadahan ka pa nila. Daddy? Oh, Juan. Pinatatanong po ni Mami kung hindi pa raw po kayo magpapahinga. Hindi pa ako inaantok. Kaya nga umiinom ako ng kaunti dito sa garden para madali ako makatulog. Bago po ako lumapit sa inyo, napansin ko pong parang napakalalim ng iniisip niyo. Napabuntong hininga pa po kayo. Mahigit isang buwan na mula nang umalis ang Kuya Joel mo. Hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi. Kaya nga po nag-aalala sa kanya si Mami. Hindi lang ako nag-aalala sa kapatid mo. Nanghihinayang ako sa pangarap ko para sa kanya. Na parang mahirap nang magkaroon ng katuparan. Daddy... Sa totoo lang, Juan, parang gusto kong pagsisihan na ipinilit ko sa Kuya Joel mo ang kursong medisina na naging dahilan kaya siya nalulong sa masamang bisyo at kaya huminto siya sa pag-aaral. Maganda naman po ang pangarap nyo. Ang hangarin nyo para kay Kuya Joel. Pero iba ang gusto niya. Ang pangarap niya. Kaya siya nagrebelde. Bagay na hindi ko nagawa noong pilitin ako ng magulang ko na mag-aral ng kursong hindi ko gusto. Naiintindihan ko si Joel.
Nagkatwiran siya magrebelte. Masakit lang sa loob ko na mapiko ang pangarap kong magkaroon ng doktor sa pamilya. Hindi po kayo mabibigo, Daddy. Juan? May awa po ang Diyos. Ako po ang tutupad sa pangarap niyong magkaroon ng doktor sa ating pamilya. Ako po yun. Juan? Mami? Anak, hating gabi na, gising ka pa. Nag-aaral po ako mabuti. Abe, halos gabi-gabi na lang. Nagpupuyat ka sa pag-aaral. Kailangan po eh. Para makapasa po ako sa mga pagsusulit sa medical college admission test. Para makapasok po ako sa medical school. Desidido ka talaga makapag-aral ng medisina? Opo, Mami. Hindi ko po sasayangin ang tiwala at pagkakataong ibinigay niyo sa akin ni Daddy. Salamat, anak. At nakahanda kami ng Daddy mo na suportahan ka hanggang maabot mo ang katuparan ng iyong pangarap. Salamat po, Mami. Pagkatapos ko po sa medicine, mag-i-specialize po ako sa surgery. Hindi bali pong matagalan po bago maging ganap akong doktor. Basta ang mahalaga po, malampasan ko po ang lahat ng kailangan para maging qualified po ako na magkaroon ng lisensya sa medisina. Mga suki, pili na po kayo ng mga damit. Unisex po paninda namin. Marami po kayong pagpipilian. Pili na po kayo. Miss, may tinda ba kayong... Juan! Hoy! Ako nga, Ate Pia. Muntik na kita hindi nakilala. Kasi nga matagal tayong hindi nagkita. Bihira na nga tayong magkatawagan ngayon. Naging busy kasi ako sa pag-aaral. Alam ko naman yun. Kaya nga nahiya na rin ako mag-text o kaya mag-chat sa'yo. Para hindi na ako makaabala sa pag-aaral mo. Pwede na ulit tayong mag-chat at magtawagan. Kasi hindi na ako maaabala sa pag-aaral dahil tapos na ako. Wow! Nakatapos ka na ng pagdodoktor? Oo. Kaya nga ako naghahanap ng medical suit para maisuot ko sa papasukan kong ospital. So wakas! May kaibigan akong doktor. Hindi ka nga dito. Naku, talaga congratulations mo na. Masaya ako para sa'yo. Yumakap ka sa akin eh. Baka magselos ang boyfriend mo. Hindi, wala naman akong boyfriend. Asawa kaya? Wala rin. Ano? Oh. Sa ganda mong yan, walang nagkamali sa'yo? Maraming nanligaw, pero wala akong napili eh. Masyado ka naman yatang pihikan eh. Hindi naman. Hindi ko pala siguro natatagpuan yung lalaki talaga nakalaan para sa akin. Baka tumandang dalaga ka niyan. Ganon? Eh di okay lang. Eh kung yun ba kapalaran ko eh. Mabuti eh. Nakita ko agad itong pinapasukan mo rito sa palengke na itinuro sa akin ng napagtanungan ko sa squatter. Naging tindera na ako dito sa tindahan ng mga damit. Mula pa nung tumigil ako sa pagbibenta ng mga basahan. Ako naman, bago pala mag-uumpisa magtrabaho sa ospital na malapit dito. Ay saan ka ba mag-duty? Sa emergency room. Nabaril ito? Opo, Dok. Nabaril ng pulis. Yung pasyente, Dok eh. Nagkaroon niya tayo. Kung kami lang po, Dok. Hindi na namin gagamutin yan eh. Hindi po maaari yan. Kami po mga doktor ay may sinumpang tungkulin. Tungkulin po namin manggamot at magligtas ng buhay ng tao. Kaya gagampanan po namin ang aming tungkulin. Kahit ang ililigtas po namin ay salot ng lipunan. Lalo po akong bumilib kay Juan sa ginawa niya. Kahit po holdapper ang isinugod sa ospital, ginamot pa rin niya. Mas bibilib ako kay Juan kung nagpadala siya sa'yo ng pera para sa akin. Puro pera na lang po bang importante sa inyo? Abay, natural! Paano ako makakapagsugal kung wala akong puhunan? Hindi po ba kayo magpapasalamat na naging doktor ng anak ninyo at nakakapagligtas ng buhay? Magpapasalamat ako kung regular niya akong pinadadalhan ng sustento. Yun, sabihin mo yun sa kanya. Aling Norma. Kung wala siyang padalang pera,
Huwag ka nang magkukwento sa akin ng tungkol sa kanya. Nabubwisit lang ako. Malas. Nasimot na naman ang laman ng bulsa ko. Malas ka lang. Inadaya niyo yata ako kaya lagi akong talo eh. Oh, Norma! Abay, huwag mo kami pagbibintangan ng daraya, ha? Baka hindi ka naman matansya, malintigan ka. Baka minalas ka na sa sugal. Malasing ka pa sa bugbog namin. Ay, kayo naman. Nagbibiro lang ako, napiko na kayo. Ay, nako, dyan na nga kayo. Oh, ano ba eh? Kanino kaya ako makakapagdilensya ng pangsugal bukas? Subukan ko kayang mangutang sa Bombay. Norma. Beth? Ako nga. Sabi ka na dito kita matatagpuan eh. Muntik na kitang hindi nakilala. Matagal kang hindi nakadalaw sa akin sa bilibid. Pasensya ka na sa itsura ko. Paano kang nakalaya? Tumakas ka? Mercy? Iiyak ka na naman. Naalala ko na naman kasi si Joel Salty. Matagal na wala nang umalis siya dito sa bahay. Matagal na nga siya naglayas. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nasasanay na wala siya. Kahit kailan hindi ko makakasanayan na wala rito ang ating anak, Salty. Huwag mong laging dibdibin ang paglalayas ni Joel. Hindi mo mayali sa akin na laging mag-alala sa kanya. Anak ko siya. Ako ang kanyang ina. Bakit sino ba sa atin ang hindi nag-aalala sa kanya? Pero hindi natin alam kung ano na ba ang kalagayan niya ngayon. Baka magkasakit ka. Ipanatag mo ang loob mo. Paano? Paano mapapanatag ang loob ko? Hindi natin alam kung nasaan si Joel. Kung ano bang kalagayan niya. Isipin natin mabuting kalagayan niya. At isang araw, may isipan pa rin niyang umuwi. Sana nga, ganun ang mangyari, Salty. Huwag tayong mag-isip ng negatibo para walang mangyaring masama. Pero nasaan nga kaya si Joel? Buhay pa kaya siya? Matay na. Ano, Bert? Muntik nang mapatay si Dado sa bilibid. Ilang beses na, Norma. Dahil napilit siya sumati kami sa isang gang doon sa loob. Kaya, sanggot kami kapag may nangyari ride sa loob. Eh bakit ka nakikisama sa gulo? Basta kasabi ka sa gang, obligadong ipagtanggol ang mga kakosa. Eh, madalas maghawak ng patalim si Dado, kaya siya madalas mapag-initan ng aming mga kalaban. Kaya, ilang beses na siyang nasugatan. Pero minsan nakasaksak si Dado at nakapatay. Nakapatay si Dado sa kulungan? Oo. Kaya lalo nadagdagan ng sentensya sa kanya. Hindi gaya ko nang matapos ko ng buloy ng sentensya sa akin, nakalaya ako. Si Dado, malamang matagalan pa sa loob. Mabuti, nakauwi na tayo rito sa bahay. Ay, naku. Bakit hinawakan mo yung noo mo? Nahihilo na naman ako eh. Na naman? Madalas akong mahilo kahit nung nasa loob pa ako. Madalas din akong mahirapang tuminga. At kahit wala akong ginagawa, pakiramdam ko, pagod ako. Bakit? Hindi ko alam. Baka may sakit ka. Oh, Frank! Ang ginagawa mo dito sa Scottish area. Galing na naman ako kinain mo, Ate Tia. Nagtanong ka na naman sa kanya kung alam niya lang kinaroroonan na kapatid mo sa ama. Oo. Pero ganun pa rin ang sagot niya sa akin. Wala siyang alam. Kapag may oras kasi ko, hinahanap ko si Kuya Joel. Kasi hanggang ngayon, nag-aalala pa rin sa kanya si Mami Mercy. Isa, hindi ka na pumayito. Bakit? Kasi, kabalitaan ko, nakalaya ng itay birth mo. Ha? Kailan?
Pia. Hindi ba nga nagagalit sila ng tatay-tatayan mo? Oo. Dahil ako ang sinisisi nila ni Mang Dado. Dahil sa pagkabilanggo nila. Uy, baka makita ka ni Mang Bert. Sige, uuwi na ako. O sige. Ay, patay si Mang Bert. Uy, lagot ka. Itay, Bert, bitiwan niyo ko ang kwelo ko. Bakit bitiwan? Napakalaki ng atraso sa akin. Dahil sa talangsadong yan, nakulong ako ng matagal. Naghirap at ilang beses na munti na matay. Gaganti ako sa kanya. Tama na po. Nagbibig naman singin ko. Umiingot ang itay. Itay! Itay! Ulit ka na dito. Ano ginagawa mo? Hindi, Ate Pia. Nawala na mali si Itay. Umuwi ka na sa inyo. Bago pa siya magkamalay at magulat sa kanya ng gusto. Para may sakit siya. Dadalhin mo siya sa ospital. Saldi, subukan po kayang akong maghanap kay Joel. Mercy, huwag mong gagawin yan. Saldi, baka may awa ang Diyos eh. Ako makatagpo sa anak natin. Huwag mo ilagay sa peligro ang sarili mo. Pero sa dami ng mga nagniparang masasamang tao, baka mapahaba ka lang. Mag-iingat ako. Baka mas lalo tayong magkaroon ng problema. Mas pipiliin ko na magbaka sakali ako sa paghahanap. Kaysa maghintay na lamang dito sa bahay na walang hatihakang kung kailan uuwi si Joel. Huwag ka nang maghanap. Ako na lang ang sikilos. Kailangan na sa lamang mo. Paano mo maasikaso maghanap sa anak mo? Kukuha ko ng private detective na maghahanap kay Joel. Hindi magastos ang balak mo. Hindi baling gumastos ako ng malaki. Huwag lamang may masamang mangyari sa'yo. Paul, pareho pala tayo ng suot na polo. Pati pantalon, Juan. Baka tuksoin tayo sa ospital na may sayaw tayo kung saan. Oo nga. Mahilig pa naman mga mga nurse. Kasi naman, isang tindahan ng binisa natin ang mga suot natin. O bakit? Okay naman doon, di ba? Oo nga, okay doon. Ilang beses na nga akong nagbalik doon eh. Marami kang pagpipilian. At saka, mura lang ang mga presyo. Ang bayan natin, kaya na. Upang si Ate Pia ang dahilan kaya madalas ka mamili sa kanya. Kung sakali, Juan, okay lang ba sa'yo? Bakit akong tatanungin mo? Kaibigan mo kasi si Pia. Okay lang sa akin. Ang tanong, okay ba sa kanya na type mo siya? Malalaman natin mamaya. Kasi malapit na tayo sa tindahan niya. May truck! Teka! Isang kalugar natin ang sumundo sa akin sa sugalan. At sinugod ka dito sa ospital. Ewan ko ba? Bigla akong nahilo kanina. Nawala ng malay. Si Juan daw ang... Oo. Si Juan ang nagsugod sa akin dito. May malay na ako nang iwan niya ako. Medyo maayos na ang pakiramdam ko. Ano bang hinihiga-higa mo dyan sa kama? Sirman, pero hanggang bukas. Kaya tayo magbabayad rito. Wala nang problema sa gastos. Bayad na ang pagtigil ko rito hanggang bukas. Bayad na? Oo. Si Juan ang nagbayad. Tindahan mo yung lalaking doktor nito eh. Lalaking doktor? Ang nasalitaan na siya? Oo. Matay! Ayos ko! Juan! Marami na aksidente!
gising ka pa, Mercy? Kanina pa kita hinihintay, Saldi. Ginabi ako dahil sa traffic. O ano? Kumusta? Okay naman ang trabaho ko sa opisina. Yung ipinatrabaho mo sa private detective. Wala pang resulta ang paghanap niya kay Joel. Kahit sa buwan na siya nagtatrabaho. Halos nagalugad na raw niya ang buong Maynila. Pero walang makapagsabi sa kanya kung saan matatagpuan ang anak natin. Nagtatrabaho nga kaya ang detective na yun? Mapagkakatiwalaan daw siya, sabi ng nagrekomenda sa akin. Hindi kaya pinaperahan ka lang niya? Ibang hinala ko, Mercy. Saldi. Kung hindi matagpuan si Joel dito sa Maynila, hindi kaya nasa probinsya siya? Probinsya? Oo. Kaya bala kong ipadyari yung paghahanap sa kanya. Mabuti pa. Sige, Saldi. Gagawin ko ang lahat ng paraan na matagpuan lamang si Joel. Pero kailan kaya, Saldi? Kailan kaya magkakaroon ng linaw ang paghahanap natin sa ating naglayas na anak? Diyos ko, huwag po sana si Mona na disgrasya. Huwag po sana. Excuse po, paraanin niyo ako. Paraanin. Ay, hindi. Natatak pa ng dyaryo yung ulo ng na-aksidente na nakahandyo sa kalsada. Pero masuot niya polo at pantalon. Ganon ang binili ni Juan sa akin noong nakaraang araw. Si Juan nga na disgrasya. Si Juan nga na sagasaan at truck at namatay. Juan! Juan! Kung kailan ka nakatapos ng pag-aaral, kung kailan natupad ang pangarap mo maging doktor, saka ka naman na aksidente. Hindi ko pa nga nasasabi sa'yo. Hindi mo pa nilalaman ang totoo. Ang damdamin ko matagal ko nang kinikimkim para sa'yo. Na hindi lang kaibigan, hindi lang kapatid ang turing ko sa'yo. Mahal kita, Juan! Mahal kita! Juan! Ate Pia? Juan! Ate Pia, kasama kong doktor ang na-aksidente. Hindi ako. Juan! Nakatalon ako pa iwas. Kaya hindi ako nahagip ng truck. Juan, narinig Oo, Ate Pia. Narinig ko ang mga sinabi mo kanina. Narinig ko na mahal mo ako. Oh, Bert! Norma, ang aga mo. Maagang nasimot sa sugalan ng puhunan ko eh. Kaya pala salubong na naman ang mga kilay mo. Paano hindi magsasalubong ang mga kilay ko? Umiinom ka na naman. Konti lang. Pampakondisyon lang. Hindi ba? Ang sabi sa'yo ni Juan. Itay, madalas po kayong mahilo. Mahirapan sa paghinga at mapagod dahil sa sobrang pag-inom niyo ng alak. Ang sobrang alcohol po kasi ay nakaka-apekto sa dugo. Kaya nagkaroon po kayo ng anemia. Iwasan niyo na po ang alak para hindi po kayo magkasakit. Oh, maliwanag naman ang ibinilin sa'yo ni Juan na huwag ka nang uminom. Dahil mababaliwala ang mga gamot na iniinom mo kapag sinabayan mo ng alak. Pero ano, hindi mo siya sinusunod. Basta nakatalikod pala ako, tuloy pa rin yung bisyo mo. Norma. Gusto mo bang lumalay ang sakit mo, ha? Gusto mo na rin lang naman yatang mamatay. Mabuti pa, madaliin mo ng buhay mo. Magpakamatay ka na! Juan? Ate Pia,
Iisa ang dahilan kaya pagkatapos ng oras mo sa palengke, niyaya kita rito sa tabing dagat para magkausap tayo ng mabuti. Nahihiya ako sa'yo. Bakit ka nahihiya? Narinig mo yung mga sinabi ko sa bangkay ng kasama mong doktor na inakala kong ikaw. Wala namang masama sa mga sinabi mo. Mulat sa pool, akala mo kaibigan lang o nakababatang kapatid ang turing ko sa'yo. Pero hindi pala yan totoo. Nagkaila ako sa'yo. Sa matagal na panahon, inilihim ko sa'yo na may lihim akong pagtingin sa'yo. Ate Pia, hindi ako naging tapat na kaibigan sa'yo, Juan. Sa matagal na panahon, pinapaniwala kita na kaibigan ka lang para sa akin. Pero iba palang nadarama ko para sa'yo. Anong klase akong kaibigan? Anong klase akong tao? wala ka namang dapat ikahiya sa akin. Dahil naiintindihan kita. Hindi masama ang loob mo sa akin. Hindi. Hindi ka lalayo sa akin. Ngayong alam mo na ang totoong damdamin ko sa'yo. Bakit ako lalayo sa'yo? Kasi doktor ka. Samantalang isa lang akong hamak na tindera ng mga damit. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang feelings mo sa akin, ganun din ang feelings ko para sa'yo? Juan? Oo, Ate Pia. Hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Pero kaya pala mulat sa pool naging magaan. Naging malapit ang loob ko sa'yo. Hindi ka lang pala kaibigan para sa akin. Hindi ka lang nakatatandang kapatid. Mahal rin pala kita. Mahal na mahal. Kung okay lang ba, mula sana ngayon, Pia na lang ang itawag ko sa'yo. Ha? Mahal ko. Oo, Juan. Oo, mahal ko. Juan, ano yung mahalagang bagay na ipagtatapat mo sa amin ng daddy mo? Gusto mo bang madagdagan pa ang iyong napag-aralan? Hindi po, Daddy. Mami. Sabihin mo lang kung gusto mo pang magpakadalubhasa sa medisina, Juan. Handa akong papag-aralin ka kahit sa ibang bansa. Okay na po sa akin ang natapos ko. Dahil nakatapos ka, natupad ang pangarap kong magkaroon ng doktor sa ating pamilya. Ipinagmamalaki kita, Juan. Ikaw ang nagbigay ng katuparan sa nabigo kong pangarap para sa sarili ko. Kaya nga mapalad kami, anak, na dumating ka sa aming buhay. Mami, ako po ang higit na mapalad na dumating kayo ni Daddy sa buhay ko. Kaya hindi po ako magsasawang paulit-ulit na magpasalamat sa inyo. Sa Diyos tayo higit na magpasalamat, Juan. Dahil sa Kanya natin utang ang lahat ng tagumpay na naaabot natin. Oo nga, Juan. Pero mas lalo po ako magpapasalamat sa inyo kung maiintindihan niyo po ako. Kami ng babaeng natutuhan kong mahalin.
May bakal ka na? Mayroon na po, Daddy. Oh. Matanda po siya sa akin ng 4 na taon. At kapareho ko po siyang lumaki rin sa squatters noon. Anak, kahit sino pang mahalin mo, sang-ayon kami ng daddy mo. Mami? Daddy? Oo, Juan. Binigyan mo ng katuparan ng pangarap namin para sa iyo. Bibigyan naman namin ng katuparan ng pangarap mo para sa iyong sarili. Payag kami. Kahit sino pa ang mahalin mo. Salamat po, Mami. Daddy. Oh. Maraming salamat po. Oh, Bert! Bakit bigla mong hinawakan yung dibdib mo? Sumakit ang dibdib ko. Ano? Kaya ako natabig ang silya pagtayo ko. Ay. Nahihirapan ako huminga. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Teka. Nalalamig ang katawan mo ah. At nagpapawisan ka ng malamig. Masakit ang ulo ko. At parang nawawalan ako ng balanse sa pagkakatayo. Ay nako, yan na nga bang sinasabi ko. Norma. Baka dahil sa patuloy na pag-inom mo ng alak, lalong lumalay ang sakit mo. Dalhin mo ako sa ospital. Ay. Nahirap ako. Mamamatay. Nahirap ako. Bert! Okay lang. Naintindihan ko. Basta magpatuloy ka lang sa iyong trabaho at ako nang bahala sa iyo. Sige. Pag-iingat ka sa biyahe mo. Bye. Sally? Oh, anong balita? Natawagan ko na yung private detective. Kung saan probinsya na raw siya nakarating at naganap. Pero walang makapagbigay sa kanya ng impormasyon kung saan niya matatagpuan si Joel. Hindi kaya ng ibang bansa ng anak natin? Nagtanong-tanong na rin ang private detective sa mga airlines at nagtiyagang alamin kung lumabas ng bansa si Joel mula sa panahong naglaya siya hanggang ngayon. Pero negatibo pa rin ang resulta. Ano kaya kung manawagan tayo sa radyo, telebisyon? Lahat ng paraan gawin natin, Mercy. Mabalik lang sa piling natin ang naglayas nating anak. Juan. Inay, kaya ko po sinikreto kayo rito sa labas ng ward habang nakatulog si Itay Bert dahil... Dahil ano? Dahil po sa madalas na pag-inom niya ng alak, nagkaroon po ng pamumuo ng dugo sa bahagi ng ugat sa kanyang puso, patungo sa kanyang utak. Oh. Naapektuhan po ng alkohol ang mga platelets sa dugo niya. Kaya nagkaroon po siya ng atake sa puso. Atake sa puso? Yun ba yung naging sakit ni Bert? Hindi lang po yun, Inay. Lumabas po sa resulta ng mga pagsusuri sa kanya rito sa ospital na dahil sa sobrang pag-inom niya ng alak, nagkaroon po siya ng cirrhosis. Cirrhosis po. Pagkasira ng atay. Oh, bakit ka napailing? Inay, malala na po ang kondisyon ng sakit ni Itay. Ano? Hindi na malulunasan pa ng mga gamot. Kailangan na pong mapalitan ng nasirang liver ni Itay sa pamamagitan ng liver transplant. Kapag hindi po siya sumailalim sa transplant, hindi na po magtatagal ang buhay niya.